At para sa ating mga balita, nuclear facility ng Russia, winasak ng Ukraine. At Canada, nagalit sa ginawa ng China. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Sa isang nakakagulat na pag-atake, inilunsad ng Ukraine ang isang mapanganib na drone attack sa malayong bahagi ng Russia, kung saan tinamaan ang Engels Air Base. Ang airbase na ito ay matatagpuan sa loob mismo ng teritoryo ng Russia at tahanan ng mahahalagang nuclear-capable bombers ni Vladimir Putin. Nagpakawala ang Ukraine ng maraming mapaminsalang drones na nagdulot naman ng isang malakas na pagsabog at bumuo ng isang maitim na ulap ng usok sa himpapawid. Yumanig ang buong rehiyon dahil sa lakas ng pagsabog, kaya't napilitan ang mga otoridad ng Russia na magdeklara ng state of emergency sa nasabing lugar. Makapal at maitim na usok ang kumalat mula sa nag-aapoy na paliparan. Umabot ng ilang kilometro ang layo nito. Sa isa pang CCTV footage, makikita ang bubong ng isang gusali na nawasak dahil sa matinding impact. Ang Engels Air Base na halos 700 kilometro ang layo mula sa front lines ay isa sa pinakamahalagang pasilidad militar ng Russia. Ang pag-atake ng Ukraine ay isa sa kanilang pinakamapangahas na hakbang na nagpapatunay na kaya nilang tumagos sa mahihigpit na depensa ng Russia. Ang Engels Air Base ay naglalaman ng Tu-160 at Tu-95 bombers na mahahalaga para sa nuclear deterrence at missile attacks ng Russia laban sa Ukraine. Bukod dito, pinaniniwala ang iniimbak sa base na ito ang mga KH-101 at KH-55 missiles na kabilang sa mga pinakamapaminsalang sandata ng Russia. Dito rin nagmumula ang mga fighter jets ng Russia na nagsasagawa ng mabibigat na airstrikes laban sa Ukraine. Ngunit ang pinakamahalagang asset ng base ay ang Tu-160 bomber na tinatawag ding Blackjack or White Swan. Isa itong supersonic variable sweep wing bomber na ginawa ng Soviet Union noon pang 1980s. Itinuturing itong isa sa pinakamalaki at pinakamabigat na combat aircraft na ginawa sa Russia. Ang pag-atake ng Ukraine ay naganap matapos isagawa ng Russia ang isa sa pinakamapapinsalang pambobomba sa Ukraine. Ang mga larawang nakikita ninyo ay mula sa gitnang lungsod ng Kryvyi sa Ukraine. Ayon sa Ukraine, 75 sa 171 drones ang matagumpay na na-intercept ng kanilang air defense, habang 63 drones naman ang lumihis ng landas dahil sa kanilang electronic warfare measures. Ang mga bagong pag-atake at ang gantihan ng dalawang bansa ay naganap sa kabila ng kasunduan ng Russia at Ukraine na ititigil ang pag-target sa enerhiya ng bawat bansa. Pero hindi pa malinaw kung kailan at papaano maipapatupad ang kasunduang ito. Ayon sa Moscow, magkakaroon ng pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal ng Russia at US tungkol sa Ukraine sa Saudi Arabia sa Lunes. Kamakailan, nakausap na ni Donald Trump sina Vladimir Putin ng Russia at Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Pero sa isa na namang pagkakataon, nakatakdang makipagpulong uli ang US sa mga opisyal ng Ukraine sa mga susunod na araw.
Sa ibang balita, Canada nagalit sa ginawa ng China. Tila hindi nauubusan ng problema ngayon ang mga diplomats ng Canada. Posibleng magkaroon ng mga snap election sa bansa at posibleng ipatawag ito ng bagong punong ministro na si Mark Carney sa Abril. Habang papalapit ang eleksyon, sunod-sunod ang kinakaharap na krisis ng Canadian Foreign Ministry. Ang relasyon nito sa India ay matagal nang tensyonado dahil sa dating punong ministro ng Canada. At ngayon, nagkakaroon na naman ng panibagong issue sa pagitan ng Canada at China. Kamakailan nitong taon, 4 na Canadian nationals ang binitay ng China matapos mapatunayang sangkot ang mga ito sa ipinagbabawal na gamot. Lahat sila ay may dual citizenship, Canadian at Chinese. Ngunit hindi kinikilala ng China ang batas ng dual citizenship. Kaya't ipinagdidiinan ng Beijing ngayon na ito ay panloob na usapin ng kanilang bansa. Ang mas nakakagulat pa, ngayon lamang ito nalaman ng Canada. Iginiit ng China na hindi kailanman naging Canadian ang mga binitay. Ayon sa kanila, sila ay pawang mga Chinese citizens lamang. Ang paglaban sa mga krimen na may kinalaman sa droga ay pananagutan ng lahat ng bansa. Ang China ay isang bansang pinamamahalaan ng batas at pantay ang pagtrato sa lahat ng akusado, anuman ang kanilang nasyonalidad. Dapat igalang ng Canada ang prinsipyo ng batas at itigil ang panghihimasok sa sistemang panghukuman ng China. Ang 4 na binitay ay may dual nationality bilang mamamayan ng China at mamamayan ng Canada. Sinabi ni Melanie Joly, Foreign Minister ng Canada, na matagal na niyang sinusubaybayan ang kasong ito at sinusubukan niya na makipag-ugnayan sa China kasama ng iba pang opisyal. Maging si dating Prime Minister Justin Trudeau ay naglakas loob din na makialam sa kasong ito, pero hindi nila napigilan ang pagpapatupad ng parusa dahil nga hindi kinikilala ng China ang dual citizenship law. Kinundina ng Canada ang nangyari, ngunit tila hindi ito pinapansin ng China. Hindi inilabas ang mga pangalan ng 4 na binitay, pero may isa pang Canadian national na nasa death row ngayon sa China. Siya si Robert Schellenberg, nahatulan dahil sa kasong drug smuggling. Muli ay nakiusap ang Canada sa China para sa habag, pero tulad ng dati, walang nangyari. Matagal nang tensyonado ang relasyon ng Canada at China. Mas lalo itong lumala noong 2018 nang hulihin ng Canada si Meng Wanzhou, isang Huawei executive at anak ng may-ari ng Huawei. Inakusahan siya ng fraud ng US court, kaya gumanti ang China sa pamamagitan ng pagkulong sa 2 Canadians. Noong 2021, pinalaya si Meng Wanzhou matapos ang kasunduan sa US, pero hindi pa rin bumuti ang relasyon ng Canada at China. Sa kasalukuyan, nasasangkot ang 2 bansa sa isang trade war kung saan nagpataw ang Canada ng mas mataas na buwis sa mga produktong Chinese mula pagkain, bakal at aluminum hanggang sa mga electric vehicles. Gumanti naman ang China at ngayon, posible na ang pagbitay na ito ay isang matinding mensahe mula sa Beijing na wala silang balak na ayusin ang relasyon nila sa Canada. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.